Magandang araw mga mag-aaral. Kumusta naman ang bawat isa? Mahusay at walang lumiban sa araw na ito. Para sa isang oras nating talakayan, narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga tunggalian. Tao versus tao, tao versus sarili sa napiling akdang pampanitikang Asyano. Ikalawa, nasusuri ang mga uri ng tunggalian, tao versus tao, tao versus sarili sa nasiping pahayag. At ikatlo, nakasusulat ng isang talatang nagpapahayag o naglalahad ng iba't ibang uri ng tunggalian batay sa nangyari sa tunay na buhay. Pero bago natin simulan ang ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. So punan ang concept map ng mga katangian ng isang elehiya. Mahusay. Ang elehiya ay isang tulang liriko na nagpapahayag ng matinding damdamin tungkol sa mahal sa buhay na pumanaw na. Ano bang mga katanungan? Kung wala na, ating panoorin ang isang video clip na hango sa bahagi ng isang pelikulang Ang Anak. Panoorin natin. Tungkol saan ang ating napanood? Mahusay. Ito ay tungkol sa isang mag-ina. Ano-ano ang mensahe ng inyong napanood? Okay, napakahusay. So, ito ay tungkol sa pagmamahal ng isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang mga anak. Suriin naman natin. Alamin natin anong tunggalian. Diba? So, mga nakaraang aralin, lagi nating na pag-uusapan ang mga tunggalian. Anong tunggalian ang nakita ninyo sa inyong napanood? Okay, mahusay. Yun ay tunggalian na tao versus tao. Okay, bakit? Okay, tama. Tao versus tao dahil ang ina ay kinakalaban ng kanyang anak. Anong mensahe ng video o ng pelikula ang tumimo sa inyong puso at isipan? Okay, mahusay. Ang mensahe ng napanood na dapat ay igalang, mahalin, at respetuhin ang ating mga magulang. Higit lalo na ang ating ina. Pahalagahan ang kanilang mga sakripisyo para sa kanilang mga anak. Ang ating bagong aralin ay naglalaman ng nobelang isinalin sa Filipino ni Julieta Yo Rivera na pinamagatang 1,001 Gabi mula sa bansang Saudi Arabia. Ating tutukuyin ang tunggalian, iba't ibang tunggalian, tao versus tao, at tao versus sarili. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga bagay na mapagkakakilanlan ng bansang Saudi Arabia. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga bagay na mapagkakakilanlan sa Saudi Arabia. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang pangalan ng larawan. Number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay, mahusay. So, nakilala nyo na ang mga mahalagang bagay sa bansang Saudi Arabia. Bago tayo pumalaot sa babasahing akda, magkakaroon na tayo ng paghahawan ng sagabal o GIS Award. So, ang gagawin mga mag-aaral, piliin sa hanay ba ang tamang sagot o mga kasing kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. Titik lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Narito ang mga sagot. Panoorin natin ang nobelang 1,001 Gabi mula sa bansang Saudi Arabia, isinalin sa Filipino ni Julieta Yo Rivera. Naunawaan nyo ba ang inyong napanood? Okay, so kung inyong naunawaan, narito ang ating mga katanungan. Tama ba ang ginawa ng pangunahing tauhan sa kwento? Pangatwiranan. Kung ikaw ang tauhang babae, gagawin mo rin ba ang ginawa niya para mapalaya ang mahal mo sa buhay?
ipaliwanag. Ano ang gagawin mo sakaling mangyari sa iyo ang pangyayaring naranasan ng babae sa nobela? Tulad rin ba ng ginawa niya? At anong positibong katangian ang ipinakita ng babae sa nobela? Okay, sa kabuuan, anong aral ang nais iparating ng binasang nobela? Okay, napakahusay. 'Di ba? Na dapat anumang problemang ating harapin, harapin natin 'to ng may katatagan at siyempre may pananalig sa ating dakilang lumikha. Okay, napakahusay din na pinakita ng babae hindi ang kanyang kahinaan, kundi ang kanyang katapangan, ang kanyang kalakasan na harapin ang anumang pagsubok sa kanyang buhay at handa niyang isakripisyo ang lahat para sa taong kanyang minamahal. Anong uri ng akda ang iyong binasa? Mahusay, ito ay isang nobela. At kapag sinabing nobela, ito ay isang mahabang salaysayin ng mga kawing-kawing na pangyayari na naganap sa mahabang saklaw ng panahon. May maraming tauhan at nahati sa mga kabanata. Ito ay hindi kayang basahin sa isang upuan lamang. Anong halimbawa ng mga nobela ang inyong nalalaman? O ang inyong nabasa na? Okay, magaling. So, ang halimbawa nito ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Anong tunggalian naman ang lumutang sa akda? Okay, tama. Diba? So, tunggalian ay tao versus tao. At mayroon ding bahagi na tao versus sarili. Ano ba itong tunggalian? Kapag sinabing tunggalian, ito ang umiiral na pakikipaglaban, pakikipag-away, pakikipagtunggali ng mga tauhan sa isang akda. May 4 na uri ng tunggalian. Una, tao laban sa tao. Siyempre, ang kalaban ng tao ay ang kanyang kapwa. Pangalawa, tao laban sa sarili. Ang kanyang kalaban, ang kanyang emosyon, ang kanyang damdamin, ang kanyang isipan. Ikatlo, tao laban sa lipunan. Ang kanyang kalaban ay ang nasa lipunan o ang nasa pamahalaan. At ika-4, tao laban sa kalikasan. Ang kalaban niya, yung mga mahirap kalabanin. Diba? Okay, magaling tulad ng bagyo. Yung anumang nangyayari sa atin na hindi maipaliwanag. Subukan natin sagutin ang pagsasanay. Kumuha ng iyong kapareha. Tukuyin kung anong tunggalian ang mga sumusunod na pahayag. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang unang pangkat ay pipili ng mga pahayag sa binasa at pagtukoy sa tunggaliang ginamit. So, ito ay kanilang gagawin o ipiperform sa pamagitan ng isang game show. Ikalawang pangkat naman, mga mensahe at aral na nakuha sa nobela at yun ay gagawin nila sa pamagitan ng pagbabalita. Pangatlong pangkat, sila naman ang tutukoy sa mga tunggaliang nagaganap sa paaralan. Kanila namang gagawin ay talk show. At ang ika-4 na pangkat naman ay maikling pagsasadula ng mga tunggaliang nagaganap sa isang tahanan. Ito ay role play o dula-dulaan. Narito ang rubric o pamantayan sa inyong pagganap. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Mahuhusay ang bawat grupo. So, narito, dugtungan natin. Mahalaga ang pagtukoy sa tunggalian sa kwento dahil para sa ating pagtataya, kumuha ng kalahating bahagi ng papel, sumulat ng isang talata nang naglalahad ng mga tunggaliang tunay na naganap o nagaganap sa iyong buhay. Ano-ano ang mga narapat na hakbangin upang ito ay matagumpay na malampasan. Para sa ating karagdagang gawain, magsaliksik sa internet o Google ng isang synopsis ng nobelang ang focus ay pangkatauhan.
Sumipi ng 5 pahayag at tukuyin kung anong mga tunggalian ang lumutang sa kwento.